Good day mga kaparmer. Nandito ulit tayo ngayon sa ating yung routine natin araw-araw. Nagpapatabas tayo dyan, yung along the road, yung may riprap dyan. Pinapalinis ko kasi para lumitaw yung isang linya na dyan, yung hybrid na nyog pinatanim ko. Dito tayo ngayon sa yung pinaka perimeter. Ayan, meron tayong bakod dito na may cyclone, meron tayong cyclone wire dito. Doon nakaparada yung aking palaging kasama. So, ito. Yan, ganyan po sana yung ating mahogany dyan na nakalinya dyan. Ngalan nung gawin yung karsada. Na wipe out lahat din ang tinanim ko dyan na isang linya na mahogany, malalaki na sana. Ganyan sana, So hinayaan ko na lang. Kasi karsada naman yung ang ganda naman ng purpose. Kaya nagtanim na lang ako dito ng ito na, So ito yung bulto ng lupa na to. Yung tinambak ng bakuri ito. Tinamnan ko naman ng ng ilang saging. Ayan yung pader, nandyan po yung karsada sa taas. Ayan po, hybrid po ito, ang bilis lumaki. Palibhasa na alagaan sila ng ng paglilinis. Gandahan mo ng tanggal ng bagin, Arnel. Yung walang natitirang nakapulupot na bagin. Ayan po yung riprap, yung pader. So yan ay 10 meters yan ang pagitan ng nyog. Tapos naglagay tayo sa gitna ng ayan, langka. Yan po, medyo malaki yung yung nakapulupot ba sa ganito, Arnel, dapat walang matitira. Ito, mayroon pang okay na yan dyan. Yung mga nakapulupot sa halaman, malaki na kaagad yung yung langka, 2 years lang to. Magandang langka to. So yan po yung natin, yung pinatanim ko na napier. Kasi nagpaparami tayo ng napier. Plano natin na magbaka. So i-prepare muna natin yung pagkain ng baka. Magparami muna tayo dyan. Hindi yung agad-agad maglagay kaagad tayo. Kailangan masusustain natin yung pagkain ng yung palibhasa magandang lupa, hindi naman naabunuhan yan, pero ang lago kaagad ng napier. Pag nayari nyo dyan, dito na kayo, baka umiyak si Arnel dito, walang kasama. Pag nayari nyo dyan, dito na kayo. Iyakin ito. Hello, Arnel. So, yan po. Ito'y pagpasisyahan nyo na yung ating video. Talagang madalas tungkol sa farm.
Pero pagdating siguro nitong summer, makikita din nyo dito yung ibang ginagawa ko. So dito, nandito yung dalawa. Wala pa si Tonton. Palagi ba yung ganyan? John? Lagi na lang malalim ang mata, parang akala mo pagod na pagod. Bakit kaya ganyan? Hindi natutulog sa gabi. Hindi tinutulogan yung ano. Anak ko. Ay, epektado yung trabaho pagka yung pagod na babanat pa ng babanat. Baka naman kaya na binat yung asawa. Di ba nakunan? Baka naman hindi pa luminaw binabanatan ka agad. Nasali tuloy dito sa video natin tong at least tayo napatawa. Kailangan din natin tumawa. Sige, mamaya kausapin ko na lang bakit. Gusto ko tuloy malaman kung ano yung baka kailangan ipa-check up yung asawa niya. Dadalhin natin sa ospital. Mamaya tatanungin ko. Hanggang dito lang pala yan Pag nayari niyo dyan, pagsasaluhan nyo na dyan. Hanggang dito na pala yung nag-grass cutter nyo, Ron. Hanggang dito na pala kayo. Sa balon. Sige, bukas bibili na lang ulit tayo ng gasolina para mayarin nyo yung dito. Ayan po yung ating mga nyug mga nangalaglag na lang, nagsibula na sa puno. So ano na tayo, kumbaga mag-overcrowd na yung nyug. So yan, gawa natin ng paraan nga. At doon sa mga sino mang nakapanood nito, lalo na sa part ng Visayas, nangangailangan ako na yung marunong mananggite, yung marunong magpatuba. At kumunta ka sa akin kung interesado ka makarating dito sa farm ko. At yung mga nyug na tutubaan mo, mabababa lang. Kailangan ko yung isang marunong magtuba, yung kung tawagin sa Bisaya, yung manananggot, mananggiti. Mayroong isang vlogger dyan na bata na babae lang pero magaling mananggot. So nandito na yung nila, yung linis. So, pinapalinis ko yan hanggang doon. Tingnan natin yan bukas. Yung isang kasama nila wala pa. Yung isang tauhan natin si Tonton. So nalinis na nila halos dito yung porsyon na ito papunta sa Balite. So yan, maganda po tingnan yung yung farm pagka ganito malinis. So titingnan din natin doon mamaya yung pinag-grass cutter natin nung last day. Siguro magpanibago tayong setup ng ng video. Kaya po, ang dami natin mga possible na nyug dyan So mayroon pa namang mga area na kailangang hulipan.
At ano nga, dito, itong bagyong si Pipito, good news kasi lumisya ang bagyo, umusog papunta rin sa norte. So ulan lang yung tumama sa atin, wala tayong hangin. So nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil hindi na pinsala itong baka akala nyo kung tamaan ito ng signal number 3. Magiging ano ito, kayang itumba yung mga nyug na yan na malalaki na yan. So ganun, lumisya sa farm natin yung yung bagyo. Yung bali kawawa po dyan, yung yung nasa norte, yung Bicol region at yung Catanduanes. Mantakin po niya yun, 6 na bagyong sunod-sunod by November. Tumama sa kanila halos lahat yun. So nakakaawa din sila. Yung mga lugar kasi na yun ay talaga namang dinadaanan din talaga sila ng bagyo. Yan po, yung ating mga pinasibol na nyug. Ang dami. Mayroon pa tayo dyan sa kabila na yan na halos lumaki na. At mayroon pa tayong maraming mga pasibol na dwarf. Okay mga kaparmer, maraming salamat sa atin. Magandang araw. God bless po sa atin lahat.